paano mo, parang ganun eh, paano mo madidistinct yung possession at saka ano, ay mental possession, mental illness at saka demon possession, tama po ba? Opo, Pastor. Medyo kasi magkadikit. Merong pagkakataon na may hindi mo ano kung demon ba to o psychological ba to sa modern ano natin. Oo. Mahirapan po tayo Actually, bilang mga counselor diyan eh. may mga signs din na madali nating makita. Una doon, meron siyang parang kakaibang strength. Kasi yung psychological na may disorder, hindi ganun siya kalakas. Biblically, meron doon na demon possessed, pero kaya daw niyang baliin yung tanikala niyang bakal, di ba po? Tama, di ba, sa Bible? So yun yung number one na distinction. Na kapag Pastor, kasi par- ito ko lang Pastor, yung manghuhula, naalala niyo sa Bible yung manghuhula, nakapanghuhula siya. Yung extraordinary na kaalaman, 'di ba? Possession din ho 'yon. ibang-ibang klase naman yon. Pero ang usapan kasi natin yung mental illness, ay hindi naman mental illness yun eh. So, yung distinction muna tayo ng mental illness at saka demon possession. Kasi yun yung tanong nyo. Ibang case na naman yun. Di ba? So, basta ang number one na titignan natin doon, pag meron siyang unusual strength, biblically talaga, demon possession yun. Kasi hindi naman lahat ng parang nawala sa katinuan eh malakas. Di ba po? Maakay mo pa siya, ganun. Yung Eh, iba meron talaga, mahina pa. opo, Mm. mahina. Yung demonyong nakapasok siguro. Pero usually sa Bible, kahit talagang malakas siya, nakalagay doon. Yes. Therefore, apat na tao yung may hawak, pero mararamdaman mo na iba-iba, hindi ito ganito kalakas dapat. So, yan. Yun yung isang sign na tinatawag na obvious Maybe. sign. Oo. Oo. Then yung sudden change ng personality niya na wala naman siyang kinalaman sa mga religious or spiritual something. Di ba? May mga ano. So, hindi naman siya prayerful, hindi naman siya religious, wala naman siyang mga anting-anting. Bigla siyang nagganon. Maliban sa lakas, tapos may ganun pang nangyari. So, possible. At yung sinasabi niyo naman na mahilig sa mga anting-anting, na may ganun, ibang klaseng possession yung meron doon sa taong yun. And yung um, walang medical explanation actually sa demon possession. As in, mahirap mong ipaliwanag beyond science. So yun lang talaga yung pinaka-obvious na makikita. Kasi sa mental illness, talagang nasisense mo psychologically, nagkakaroon ng bipolar, gano'n. At matitreat siya, nakukuha siya ng medications. Kasi ang demon possession, hindi yan kaya ng medication. Diba? Kahit tarakan mo yun ng ano, tawag dito, pampakalma, hindi siya agad kakalma. Ang kailangan talaga sa kanya, tranquilizer, paralyzer. Yun, nagiging, ano niya, o talagang hindi siya kakalma kasi hindi kaya na i-medicate yung spirit unless yung katawan ay makatulog. Kaya ano, maganda talaga balance approach tayo sa ganito at maging careful tayo. Test every spirit and tignan natin yung behavioral pattern ng tao yun. Kung ito ba ay supernatural or psychological. Pero wag natin palaging yung akala natin na psychologically ang sinasabi natin eh nadidemonyo siya. Wag naman ganon na halimbawa Christian siya tapos na-oppress nade-depress siya or something. Yung depression, anxiety, bagamat spiritual thing yun, pero na-medicate yun. So, wag natin sila agad i-judge. Ang problema kasi sa mga masyadong reliyosong tao, ay ano yan, may demonyo yan, may ganito yan tao yan. Possess yan, obsess yan. Eh, Kristiyano na yun. Hindi na na-possess ang taong Kristiyano ng devil or evil spirit. They can be demonized, but iba ang mental sickness kasi. Saka iba din talaga ang spiritual
So, wag nating misunderstood yung bagay. So, may elective tayo na theology of sinasabi nila na deliverance. Ano ba talaga yung deliverance sa Bible na tinutukoy? Di yung bang deliverance na nangyari ngayon at saka deliverance sa Bible ay parehas? So, abangan na lang natin yun. Doon din matatalakay yung spiritual warfare. Theology of spiritual warfare. So, yun lang po.